Ang formula sa pag-ibig ng Diyos. Ang lihim ni Srila Prabhupada na nabunyag. Minsan nakipagkita kay Srila Prabhupada ang kanyang kapwa-disipulo, si Dr. Kapoor. Batid ni Dr. Kapoor na noong nasa Grihastra, ashram o buhay may bahay pa si Srila Prabhupada, isa siyang matagumpay na chemist at parmasyotiko. Mayroon siyang tindahan kung saan siya nagbebenta ng gamot at maging siya mismo ay gumagawa ng sarili niyang mga gamot. Sa isang pagkakataon, binigyan ni Srila Prabhupada si Dr. Kapoor ng isang tonic na siya mismo ang lumikha. Labis na nagpasalamat si Dr. Kapoor sa regalo, ngunit may mas malalim siyang nais itanong. Sinabi ni Dr. Kapoor, napakabuti ng regalong ito at buong puso ko itong tatanggapin. Ngunit ang talagang nais ko ay ang formula ng tonic na iniinom mo. Ang tonic ng Krishna Prema o pag-ibig kay Krishna. Maaari mo bang ibahagi sa akin ang formula para sa tunay na pagmamahal sa Diyos? Mapagkumbabang sumagot si Srila Prabhupada, wala akong ganyang tonic, ngunit mayroon akong formula. Dahil sa labis na interes, nagtanong si Dr. Kapoor, napakaganda. Kung hindi ito isang lihim, maari mo bang sabihin sa akin kung ano ang formula? Pagkatapos ay ibinahagi ni Srila Prabhupada ang isang napakahalagang katotohanan na nasa sentro ng devosyonal na pagsamba. Inilahad ni Srila Prabhupada ang pangatlong talata mula sa Sikshastaka ni Srila Chaitanya Mahaprabhu. Ang sino man ay maaring patuloy na umawit ng banal na bangalan ng Panginoon sa mapagkumbabang kalagayan ng kaisipan. Iniisip ang sarili na mas mababa pa sa dayami sa kalsada. Dapat siyang maging mas matiisin pa kaysa sa isang puno. Walang anumang maling pagmamataas at handang magbigay ng pinakamataas na paggalang sa iba. Sa ganitong kalagayan ng isipan, maaari niyang patuloy na awitin ang banal na pangalan ng Panginoon. Ang simpleng formula na ito na ibinahagi ni Srila Prabhupada ay sumasailamin sa buong diwa ng landas patungo sa Krishna Prema. Ang sikreto ng tagumpay sa espiritual na buhay ay nakasalalay sa pagpapakumbaba, pagtitiis at pagbibigay galang sa iba habang patuloy na inaawit ang banal na pangalan ni Krishna. Ang matatag na pananampalataya ni Srila Prabhupada na banal na pangalan ay makikita na bago pa man siya nagsimula sa kanyang misyon ng pangangaral sa kanluran. Ang pananampalatayang ito ang naging pundasyon ng kanyang lakas upang mapaglingkuran ang kanyang espiritual na guro at upang maikalat ang kamalayan kay Krishna sa buong mundo. Ang matinding pananampalataya ni Srila Prabhupada sa kapangyarihan ng banal na pangalan ay higit pang ipinahayag sa isang tula na kanyang isinulat nang dumating siya sa Boston Harbor na tinatawag na Markin Bhagava Dharma. Sa isa sa mga talata, siya ay mapagkumbabang nanalangin. O Panginoon, ako ay parang isang puppet sa iyong mga kamay. Kung dinala mo ako rito upang sumayaw, gawin mo po akong sumayaw. Gawin mo akong sumayaw. O Panginoon, gawin mo po akong sumayaw ayon sa iyong kagustuhan. Wala akong debosyon, wala rin akong kaalaman, ngunit may matibay akong pananampalataya sa banal na pangalan ni Krishna. Ako ay binansagang Bhaktivedanta, at ngayon kung nais mo, maaari mong ipakita ang tunay na kahulugan ng Bhaktivedanta. Ang buhay at aral ni Srila Prabhupada ay nagpapaalala sa atin na ang banal na pangalan
ang pinakamakapangyarihan at pinakaabot kayang paraan upang matamo ang tunay na pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong pag-awit ng banal na pangalan. May pagpapakumbaba at katapatan, maaari nating mabuksan ang kayamanan ng Krishna Prema tulad ng ginawa at itinuro ni Srila Prabhupada. Haribol.